Noong 90s sa 2000s, may isang sasakyan na halos imposible mong hindi makita sa probinsya. Nasa palengke, nasa bukid, nasa munisipyo, ginawang service ng pamilya, school service, delivery van, at minsan ambulansya pa. Hindi ito sports car, hindi rin ito luxury SUV. Pero kapag sinabi mong maaasahang sasakyan, isa ito sa unang papasok sa isip ng maraming Pilipino. Ito ang Toyota Tamaraw FX. Pero bakit sa dami ng sasakyan, ito ang naging paborito sa probinsya? Noong inilabas ang Tamaraw FX, hindi ito ginawa para maging status symbol. Merong mas mahal, komportable at mas moderno. Pero ang Tamaraw FX ay may isang malinaw na misyon. Maging sasakyan na kayang gawin ang halos lahat. Kayang magsakay ng maraming tao, kayang magkarga ng sako ng bigas, gulay, kahoy at gamit sa negosyo. Kayang bumiyahe sa sementado, graba, putik at minsan halos wala ng kalsada. Simple ang disenyo nito. Walang komplikadong electronics. Kaya kahit sa malalayong bayan, madaling i-maintain at i-repair. At yun ang naging malaking dahilan kung bakit mabilis itong tinangkilik. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumagal ang Tamaraw FX ay hindi lang sa tibay nito, kundi ang pagiging simple. Karamihan sa mga lumang Tamaraw FX ay gumagamit ng matibay na diesel engine, 2C series, 2.0 liter o sa ilang variant ay gasoline engine, nakilala sa pagiging low maintenance at pangmatagalan. Hindi ito high-tech, pero ito ang klase ng makina na kayang tumakbo kahit hindi sobrang pino ang kalsada. Kayang tiisin ang araw-araw na mabibigat na karga. Kayang ayusin gamit ang basic tools lang. Maraming pyesa, maraming surplus. At halos lahat ng talyer sa probinsya, may mekanikong marunong gumawa nito. Kapag may nasira, hindi mo kailangan bumiyahe ng ilang oras para lang maghanap ng specialist. Sa probinsya, malaking bagay yun. Dahil bawat araw na hindi umaandar ang sasakyan, katumbas yon ng naaantalang hanap buhay. Kaya ang Tamaraw FX, hindi lang sasakyan sa mata ng mekaniko. Isa rin itong madaling kausap na makina. Para sa maraming Pilipino, ang Tamaraw FX ay higit pa sa isang sasakyan. Ito ang unang family car. Dito natutong mag-drive ang maraming tatay. Dito unang sumakay ang maraming bata papuntang school. Dito rin nagsimula ang maraming maliit na negosyo. Maraming Tamaraw FX ang naipasa pa sa mga sumunod na henerasyon. At kahit may kalumaan na, patuloy pa ring umaandar. Sa panahon ngayon na mabilis magpalit ng modelo ang mga sasakyan, kakaiba ang makita ang isang Tamaraw FX na higit 20 years nang nasa serbisyo. Parang lumang kaibigan, hindi na bago, pero alam mong hindi ka iiwan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang kalsada ng Pilipinas. Mas marami ng SUV, mas marami ng modern van, mas maraming sasakyang may touchscreen, sensors, at kung ano-ano pang tech na komplikado. At sa gitna ng pagbabagong yon, bumalik ang isang pangalan na pamilyar sa marami, ang Tamaraw. Pero ngayon, hindi na lang ito yung dating boxy na workhorse ng probinsya. Ang bagong Tamaraw ay mas moderno na ang itsura, mas maayos ang comfort, at mas akma sa kasalukuyang pangangailangan ng negosyo at pamilya. May mas maayos na cabin, mas efficient na makina, at mas pinahusay na safety features. Pero kahit nag-iba ang anyo, hindi nagbago ang layunin. Gaya ng dati, ginawa pa rin ito para sa trabaho, para sa negosyo, para sa araw-araw na biyahe na hindi pwedeng maantala. At kung titingnan mo ng mabuti, nandun pa rin ang parehong DNA ng lumang FX. Yung pagiging praktikal, matibay, yung hindi maarte pero laging handa. Dahil sa huli, hindi naman talaga nawala ang Tamaraw. Nag-evolve lang ito. Parang mga Pilipino mismo, umaangkop sa panahon, pero hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Kaya sa tuwing makakakita ka ng bagong Tamaraw sa kalsada ngayon, hindi mo lang nakikita ang isang modernong utility vehicle. Nakikita mo ang pagpapatuloy ng isang pamana. Isang pangakong kahit nagbago ang panahon, may sasakyang patuloy pa ring handang magtrabaho para sa tao. At yun ang dahilan kung bakit ang pangalang Tamaraw
hindi lang basta modelo. Isa itong tradisyon na buhay pa rin hanggang ngayon.